good morning. So, for your activity 4, CSS, ang ating topic. So, ang gagawin nyo ay CSS ng mindorostudio.org or itong tinatawag kong Mindoro WAP. So, unang gagawin nyo ay siyempre, you have to register an account. Be sure na valid yung email address na gagamitin ninyo kasi kailangan yung i-verify or i-validate yung account nyo before kayo maka-login. So, after nyo mag-register and ma-validate yung account nyo, so login nyo lang inyong account. For example, may account. Login lang natin. Then, makikita nyo class itong pinaka-homepage natin. So, yan na yung ating default style. So, ang gagawin nyo for your activity is, i-modify nyo itong default style or gagawa kayo ng bagong CSS file para dito sa Mindoro WAP. Okay? So, again, this is the default style. Paano tayo gagawa or paano natin siya i-update? Ang pinakamadaling way para mag-update nito is using the inspect element. So, ang gamit ko dito ay Firefox. So, paano natin gagamitin si Firefox or paano natin gagamitin yung feature niya na inspect element. So, first thing to do is right-click nyo lang, then hanapin yung inspect. Ayan. So, makikita nyo class dito, yung inspect, click nyo lang yan. Then, lalabas itong panel na to. Then, dito sa panel na to, hanapin nyo naman class yung tinatawag nating style editor. Ayun. Okay, select nyo lang yung style editor. And then, dito class, hanapin nyo lang sa pinakababa or hanapin nyo class yung style.css. That is the external CSS file nitong ating default style ng Mindoro WAP. Yung parang bandera ng Pilipinas. Ano? So, hanapin nyo lang dito class yung nasa yung style.css. Nasa halos baba yun. Ayun. So, this is the style.css. Click nyo lang yung class and lalabas dito naman sa right side yung default CSS. So, mapapansin nyo class, meron tayo dito mga different selectors. Ano? Meron tayong body selector, meron tayong class din, selector, profile avatar, HR, A para sa mga links, black quote, left center, ito naman ay nag-a-align lang. We also have the, ayan, meron tayo ditong top, pansin nyo class din yan, top, mid, link, footer, so, and yung timer. So, dito class, mapapansin nyo yung top, yan yung kulay blue. Okay? Yung mid naman class, yan yung yellow. Yung link naman class, ito yung nasa may baba. Ito, yung home, forums, latest topics, photo gallery, yan yung link. And yung footer natin class, yun yung red. And yung class natin na timer, yan naman class itong script timer hanggang dun sa legal, help at saka logout. Ano? In the rest, meron din tayo ditong akin at saka yung usap. Akin, and then usap. Yan naman class is sa messaging. Ano, so para makita natin kung saan yun, tala kayo ng message. Then, for example, itong kay Miyaka, for example. Ay, sorry. Halimbawa ay ito pala ang message niya. Ayan. So, dito class makikita nyo, yung akin dyan yung green. Ibig sabihin, wala na kasi ako may pangalan dati. Ibig sabihin, ang ano yan, akin, ibig sabihin aking chat. And then yung usap naman class sa CSS, yan naman yung class yung kulay blue. Parang sa usap, ibig sabihin aking kausap, ano. So, hindi ko na nirename yet, wala rin ako maisip na ibang name dati, kaya yun akin at saka usap lang nandyan. Then meron din tayo dito class na inaltered na bootstrap and bootstrap classes, yung BT and primary. So, kung familiar kayo sa bootstrap and yung FAS, para naman sa font awesome na class, ano, yung icon. So, yun, may mga icon. So, yan lang class yung ano, bumubuo ng mga CSS properties dito sa Mindoro WAP. So, napaka-minimal niyan. Best viewed ito using your mobile phones talaga. So, kaya ito na rin lang ginamit ko para doon sa ating activity 4. So, sunod, di ba, sabi ko nga sa inyo kanina, ito yung default style. So, paano natin siya i-update? Ang pinakamadaling gawin class bago kayo or para makagawa kayo ng style para sa Mindoro WAP is dito nyo na mismo gawin yung updating. Okay? Or yung pagde-design or paggagawa ng in your personal CSS para sa Mindoro WAP. So again, this is the default style. For example, kung gusto mo baguhin yung background niya. So dito sa body, meron tayong background color. For example, gawin natin kulay black. Sorry. Mapapansin nyo class dito, pag binago nyo yan, yung mga CSS property, automatic nagbabago na rin dito. Okay, nakikita nyo na agad yung output. So kaya class, ito yung pinakamadaling way para mag-update kayo. Okay? So ayan. Then, halimbawa ka naman class, okay na yung inyong ano. Halimbawa, pagod na kayo mag-update ano, or saka nyo na itutuloy ulit. For
Example, wag nyo muna class itong i-reload yung page kasi magbabalik yan sa default. Ang gagawin nyo class, itong mga nandito, i-copy nyo na lang. Yung in-edit nyo, i-copy nyo at i-save nyo muna. For example, ang gagawin ko lang muna, ilalagay ko lang siya sa, or mag-create na ako ng isang file dito sa VS Code ko. File, new file, then paste ko lang dyan. Ayan. Okay, then pwede nyo na siyang i-save. Okay? So, kasi ganito ang mangyayari dyan, pag hindi nyo muna i-save, or nag-back up pag ni-reload nyo, babalik lang ulit class yan sa dati, sa default. Okay? So, kaya dapat class ma-save nyo muna. So, pwede kayo class gumamit ng iba pang CSS properties. For example, sa W3 School na lang tayo kumuha. Example, CSS, punta lang kayo class sa gusto nyo gawin sa advanced, for example. Advanced. For example, ayan. Halimbawa yung gradient. Gusto nyo maglagay ng gradient. So, hanap lang tayo dito ng gradient na yeah. For example, itong kulay na to. Gradient na to. Copy nyo lang yung class and then wala. Balik lang tayo dito. For example, gustong gawing gradient yung top natin na class, yung kulay blue. So, hanapin lang natin yung class yung CSS. For example, this top. Then, i-paste lang natin dito yung gradient, for example. Ayan. At mapapansin nyo class, automatic nagbabago na rin yan. Okay? So, halimbawa naman class, so again, marami pa tayong CSS dito. Pwede pa kayong maglagay dito class ng mga transition, transform. Pwede nyo rin yung class gamitin. Okay? So, for example, ito. Try natin to. So, again, sabi ko nga sa inyo, copy-paste lang naman tayo dito. Halimbawa, yung mid naman, lagyan natin ng transform. For example. Ayan. So, ano lang natin makikita. Ayan. Kailangan kasi ma-reload. Hanap na lang tayo ng iba. Ano pa bang mga... sige na lang tayo sa 3D transform na lang tayo. Sample. Transform. Si mid na lang ulit. Yun. Mabingi na. Okay? So, ayan. Pwede nyo class gamitin lahat ng mga CSS properties na available. So, next kung halimbawa naman gusto nyo class na maglagay ng image. For example, yung border natin. Meron kasi tayong border image na tinatawag or gusto nyo maglagay ng background color. So, pwede class kayong kumuha ng image. Okay? So, external image lang ang inyong gamitin. Ibig sabihin gagawa, kukuha kayo ng image or link ng image sa isang website. So, para naman class, kung halimbawa, para mas madali na, magbibigay na ako sa inyo ng sample website. So, for example, ito nasa shout natin. So, pwede dito class kayo mag-upload at yun ang gamitin ninyo. For example, gusto ko lang yan dyan. Then, halimbawa, gusto kong maglagay ng image. Upload ko lang dito yung image na gusto ko. Example, ito, yung border. Gawin natin siyang, yun. Pag-upload natin class, ito na yung ating pinaka-link ng ating image. So, yun yung ipapalit natin class doon sa URL pag naglagay tayo ng background. For example, meron tayo dito na background image. Ayan, border image na lang gamitin natin. So, hanapin natin dito. Meron yung sample. This one. Copy. Then, hanapin lang natin ulit yung kung saan natin gustong ilagay. So, for example, sa mid na lang. Mid. Ayan. Lagay lang tayo dito. Ayan. Paste natin. And then, dito class, makikita natin. Lasin natin yung background color para kitang-kita yung border. And then, yung border dito na URL, border image URL. Yan na class yung kukunin natin dito. Copy lang natin yan. Then, yun i-paste natin doon. Border.png, palitan lang natin kung nasaan yung path ng ating image. At yan. Okay, meron na tayo class na zero para makita yung border. Okay, kung gusto nyo gawing background, so again, URL lang papalitan nyo. Ito yung gamitin nyo na lang na website. Ano? Para makapag-upload kayo ng image. Ito yung ating website. Yes. So, screenshot nyo lang. Upload ko na rin mamaya. Kasama ko lang sa pag-upload yung mismong link. So, ayan. Again, tapos, if ever naman class, tapos na kayo. Halimbawa, ito. Yan na yung aking CSS. Halimbawa, tapos na yan.
copy ko na lang ulit yan. Then, dun sa aking sinave, for example, gawa lang muna ako ng another file. Paste ko lang siya dyan. So, ito na yung nakuha ko class dito. Yung aking na-edit na-update na. So, save ko lang. For example, save natin. Desktop na lang. Halimbawa ay sample na lang. Sample.css. Okay? Sinave ko lang siya sa desktop. So, para naman kasi yan ay maipasa ninyo or ma-upload ninyo. Okay, para magamit ninyo. For example, dito class sa home, makikita nyo class yung settings. Click nyo lang yung settings. Choose theme. And then, dito class, meron tayong upload CSS and then may CSS theme. So, kung i-upload nyo yung class, click nyo lang yung upload. Then, upload personal theme. So, select nyo lang dito class kung nasan yung inyong theme. Okay, yung inyong CSS na ginawa. So, in my case, nasa desktop yung aking theme. Sample.css. Select ko lang yan. Then, lagyan nyo lang kaunting description para makita nyo or para madali nyo malaman kung anong style yung design na to. For example, lalagay ko lang i-border. Border image. Upload ko lang. Ayan. So, successfully uploaded na yung CSS file niyo. So, ngayon naman, para makita nyo yung class yung ginawa ninyo, back nyo lang and then choose CSS theme ulit. Then, makikita nyo class yun sa My CSS theme. So, dito nyo class makikita lahat ng inyong uploaded. So, para makita nyo class kung anong itsura niya, click nyo lang yung check preview. Ayan. So, di ba ito yung aking ginawa kanina? Okay, yung binagaw kong border image. Then, select this style para magamit nyo naman. Example, gusto nyo siyang gamitin as default ninyo, select nyo lang yan. And then, habang nagbabrowse kayo dito sa website, yan ay magiging style ninyo or yung design na ginawa ninyo. Okay, so ganun lang. So, for example naman, ayaw nyo na, pwede nyo naman class yung i-reset. Babalik ulit yan sa dati. Pero nandun pa rin naman yan. Yun. Okay, hindi man siya mawawala sa inyong mga ginawa. So, for example, ito pa yung isang gawa. Ayan. So, ganun lang din. Select lang natin, style. So, yan ay magiging default style natin. Okay? So, ayan, ganun lang class, para makapag-upload kayo. And then, para naman sa submission ninyo class, may i-upload din ako ng file. So, nandun class. Ang kailangan nyo class ay yung CSS ID. Yung CSS ID natin, makikita nyo yung class dito. Ayun. This is the CSS ID. Kailangan ko yan kasi yan yung gagamitin ko para ma-check or para ma-try ko yung inyong CSS file na ginawa. Okay, so again, CSS ID at saka yung screenshot ang kailangan ko. So, may i-attach ako na file dun sa inyong activity. So, para yun na lang din yung inyong i-edit at saka ipasa sa akin. So, yun ay Word document. Ganito yun, class. Okay. Indoro. Sample. Yan. So, name section, CSS ID at saka yung mga screenshots. So, para makita nyo yung CSS ID, naglagay na rin ako class ng sample. So, yan yung CSS ID na ipapasa ninyo. Okay, so, ayun. Yun lang. If may question kayo, pwede nyo naman kasi akong i-approach. Okay? Kung kayo may mga katanungan. So, yun lang. And thank you and good luck. So, ito naman ay i-upload ko na rin today. Okay, good luck.